Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Japet Aguilar, grabe ang trabahong ginagampanan para sa Barangay Ginebra. Boss Al Francis Chua, galit na galit sa performance ng Barangay Ginebra. Justin Brownlee, sobrang baba ng sahod sa Indonesia. Nitong nakalipas nga lang na araw mga chong, ay mismong si Justin Brownlee na ang nagkumpirma na maglalaro ito sa Indonesia Basketball League habang inaantay ang kanyang magiging panibagong stint sa ating national team na Gilas Pilipinas at Barangay Ginebra next season. Ayon niya sa ating mga trusted source, ay magiging replacement import itong si Justin Brownlee at malaki nga daw yung chance na ang koponan na kanyang lalaruan ay ang Pelita Jaya. Pero ang tanong, gaano nga ba kalaki yung kontratang nakuha nitong si Justin Brownlee sa kanyang koponan sa Indonesia Basketball League? Ayon niya sa isang website sa Indonesia na josecolorado.com ay nagre-range lang sa 1,000 to 3,000 per month ang sinasahod sa Indonesia Basketball League. At kung i-convert nga yan sa peso, ay nagre-range lang yan sa 50 hanggang 160,000 pesos. Napakababa nga niyan mga chong. Mas mataas pa yung sinasahod ng mga rookie player sa PBA. Panigurado, kahit bench player sa PBA ay mas mataas pa ang sinasahod kumpara sa mga player sa Indonesia. At ayon niya sa ating research mga chong, ay ang Indonesia nga mga chong ang pinaka mababang magpasahod na liga sa buong mundo. Kaya naman, possible na maximum 160,000 pesos lang ang matatanggap na kontrata nitong si Justin Brownlee once na maglaro na ito sa Indonesia. Pero hindi nga pera yung habol ni Justin Brownlee kung bakit ito maglalaro sa Indonesia. Ang gusto ngang mangyari nitong si Justin Brownlee ay maikondisyon ang kanyang laro dahil matagal-tagal nga siyang nabakante matapos itong masuspinde ng halos 4 na buwan. Patungkol naman sa mga nagtatanong kung bakit hindi naglaro si Brownlee sa mga bigating liga sa Asia, ay ang sagot ay puro long-term contract ang ino-offer sa kanya at maapektuhan nga yung kanyang magiging stint sa Gilas Pilipinas, lalong-lalo na ang kanyang pagbabalik sa Barangay Ginebra next season. No choice nga itong si Justin Brownlee dahil Indonesia lang yung nagbigay sa kanya ng short-term contract at tinanggap na nga niya yan para mapanatiling kondisyon ang kanyang laro. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Boss Al Francis Chua, galit na galit sa performance ng Barangay Ginebra. Matapos nga yung disappointing loss ng Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts, ay marami nga ang dismayado sa naging performance ng Barangay Ginebra. Si Coach Tim Cone nga ay napa-walkout na lang dahil hindi talaga nito nagustuhan yung laro ng kanyang koponan. At ang isa nga na pinaka-dismayado talaga sa Barangay Ginebra ay itong si Boss Al Francis Chua. Kilala nga itong si Boss Al na very vocal sa bench at dugout ng Barangay Ginebra. Nagbibigay nga ito ng advice at pinalalakas ang loob ng mga players. Pero mukhang napuno nga si Boss Al sa performance ng Ginebra kontra Meralco Bolts dahil grabe raw yung galit nito sa dugout at pinagsesermonan ang Barangay Ginebra players. Para sa akin mga chong, ay isa ring pang-motivate yung ginawa na yan ni Boss Al Francis Chua dahil magigising nga yung mga Ginebra players na kailangan nilang bumawi at mag-bounce back sa kanilang mga susunod na laro. Ayon niya sa mga source, ay nagbigay nga raw ng ultimatum itong si Boss Al Francis Chua sa Barangay Ginebra players. Hindi nga nabanggit
kung ano yan, pero possible na magkaroon ng trade kapag nagpatuloy yung kanilang napakapangit na performance. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Japet Aguilar, grabe ang trabahong ginagampanan para sa Barangay Ginebra. Ito nga ang si Japet Aguilar, mga chong, ang isa sa mga nagsasacrifice ng minuto para sa mga mas batang players. Kapansin-pansin nga, mga chong, na limitado na lang yung playing time na nakukuha nitong si Japet Aguilar dahil nag-giveaway nga ito para kay Christian Stan Hardinger at Jamie Malonzo. Pero kahit limitado yung playing time nitong si Japet Aguilar, ay grabe pa rin yung performance na kanyang naipapakita para sa kanyang koponan. Dahil consistent numbers nga ang kanyang naitala sa nakalipas na kanilang 3 laro ngayong All-Filipino Conference. Yan nga yung kagandahan kay Japet Aguilar dahil nag-mature na nga ang nasabing big man at hindi nga ito nakikipag-agawan ng minuto sa kanyang mga teammates. At sa uli nga nilang laro kontra Meralco Bolts ay si Japet ang may pinakamagandang performance para sa Barangay Ginebra. At ayon niya sa ating mga trusted source ay possible raw na mas makakuha pa ng more playing time itong si Japet dahil gusto nga ni Coach Tim yung nakikita nito para sa kanyang big man. Para sa akin, mga chong, ay si Japet ang dapat natularan hindi lang ng Barangay Ginebra players kundi ng lahat. Dahil grabe nga yung disiplina nitong si Japet Aguilar at talagang sinusunod nito ang kanyang role under triangle offense ni Coach Tim Cone.